sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Mga kapatid, sinasabi dito na everyday pilitin natin na mabuhay ng para kay Lord, hindi para sa sarili natin, kundi para lagi i-glorify yung Panginoon sa ating mga buhay. Let's all bow down our heads and close our eyes. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala. Salamat, Panginoon, sa patapos na quarter na ito ng taon. Napakabilis, Panginoon, ng mga araw. Pero truly, Panginoon, Ikaw pa rin yung aming Panginoon na laging nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw yung aming all-knowing and ever-loving God, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay laging naririto. Ikaw yung aming Panginoon na the same today, tomorrow, and forever. Salamat, Panginoon, dahil pinalalakas mo, Panginoon, lagi yung aming mga buhay, yung aming mga kalooban, Panginoon. Laging at peace ang aming mga kalooban dahil Ikaw yung aming Diyos na lagi namin kasama. Sa pagsisimula, Panginoon, ng aming worship service, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na gabayan ninyo ang bawat isa, patuloy na mag-flow sa puso ng bawat isa ang banal na Espiritu, Panginoon, mula sa aming worship team, worship leaders, sa backup singers and dancers, Panginoon, sa aming mga musicians, sa aming technical team, Panginoon, kay Pastor Marlo na siyang gagamitin mo upang mag-share ng iyong mabuting balita, Panginoon. Patuloy pong i-anoint niyo siya at ang kanyang sambahayan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na gawin mo siyang pagpapala, patuloy na gawin mo siyang mouthpiece, Panginoon, ng iyong kalooban, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, Ikaw yung aming patuloy na pupurihin, patuloy na sasambahin, dahil, Panginoon, Ikaw yung nag-iisa naming Diyos na tunay na tapat, ang Diyos naming buhay, na talaga namang nagmamahal sa amin habang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ito ang aming sama-samang dalangin. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sumigaw nga po ng isang malakas na hallelujah! Lahat ng handa ng magpuri sa ating Panginoon! Hallelujah! Amen. Sabay-sabay po tayong magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon at sabay-sabay po nating iniklara na lahat ng ating problema ay matatapos din ngayon lang. Hallelujah! Sabay-sabay po tayong pumalakpak, kumawin, sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa harap ng kabigatan, sa harap ng kabigatan, kay raming pinagdaraanan. Pangamba! Hirapan magtitiwala. Gawin po nating declaration ng awiting ito kahit na di nakikita. Patuloy! Sa dakilang Diyos, aming pag-asa matatapos na matatapos din dito. Matatapos din dito. Matatapos din dito. Kanyang pangako. Kailanman ay iniiwan, di mababayaan man. Ang pinakamahalaga, siya ay kasama. Sino dito yung maraming problema? Taas kamay. Sino dito may problema pinansyal? Sino dito may problema sa kanyang pamilya? May problema sa kanyang pag-aaral, sa kanyang business? Ang pangako ng Panginoon, lahat yan matatapos na. Amen! Minsan pa, sa harap ng kabigatan, sa harap ng kabigatan, kay raming pinagdaraan. Pangamba! Pangamba at kahirapan magtitiwala. Kahit na
kahit na di nakikita. Patuloy sa dakilang Diyos, aming pag-asa. Matatapos na matatapos din ito. Matatapos din ito. Matatapos din ito. Kanyang pangako. Kailanman ay di iiwan, di mababayaan man. Ang pinakamahalaga, siya ay kasama. Sa malakas na tinig, matatapos. Matatapos din ito. Matatapos din ito. Matatapos din ito. Kanyang pangako. Kailanman ay iiwan, di pababayaan man. Ang pinakamahalaga, siya ay kasama. Minsan pa, minsan pa maging panalangin at deklarasyon natin to sa ating mga buhay. Sa harap ng kabigatan, sa harap ng kabigatan, kay raming pinagdaraan. Pangamba! Kahirapan magtitiwala, kahit na di nakikita, patuloy na umaasa. Sa dakila, aming pag-asa. Matatapos na matatapos din ito. Matatapos din ito. Matatapos din ito. Kanyang pangako. Kailanman ay iiwan, di pababayaan man. Ang pinakamahalaga, siya ay kasama. Matatapos, matatapos din ito. Matatapos din ito. Matatapos din ito. Kanyang pangako. Kailanman ay iiwan, di pababayaan man. Ang pinakamahalaga, siya ay kasama. Let us sing, matatapos. Matatapos din ito. Sa malakas na tinig. Matatapos din ito. Hey, hey! Matatapos din ito. Kanyang pangako. Kailanman ay di iiwan, ni pababayaan. Amen! Ang pinakamahalaga, siya ay kasama. Matatapos, matatapos din dito. Matatapos din ito. Matatapos din ito. Kanyang pangako. Kailanman ay iiwan, di pababayaan man. Mahalaga, siya ay kasama. Oh, 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 oh. Sabay-sabay nating awitin. Ipagsisigawan, ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Ipagsisigawan, hallelujah, ipagmamalaki, ihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Sabay-sabay po tayo magpasalamat sa ating Panginoon ngayong umagang ito, mga kapatid. Hallelujah! Sabay-sabay nating awitin. Salamat sa iyong kabutihan.
Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa lingap at tawa, wagas at sapat ang pagpapala. Salamat sa Diyos Ama. Ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Minsan pa, sabay-sabay tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Sabay-sabay nating awitin, salamat. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa lingap at tawa, wagas at sapat ang pagpapala. Salamat sa Diyos Ama. Ipagsisigawan, ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos. Minsan pa ipagsisigawan, ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Ngayon naman po, ididiktaran na natin na mabuti ang Diyos. Lagi siyang mabuti. Amen! Hallelujah! Sabay-sabay tayo, mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos. Lagi siyang mabuti. Mabuti ang Diyos. Lagi siyang mabuti ang Diyos. Amen! Lagi siyang mabuti. Sa malakas at tinig. Mabuti ang Diyos. Lagi siyang mabuti. Mabuti ang Diyos. Lagi siyang mabuti. Mabuti ang Diyos. Lagi siyang mabuti. Ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Sa malakas na tinig, ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay sa huling pagkakataon, ipagsisigawan, ipagmamalaki, ihihiyaw ng buong lakas ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay na napakabuti niyo, aming Panginoon. Tunay na kailanman ay hindi tayo iniwan, ni pinabayaan man. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyong harapan. Kami puspusin ng inyong banal na spirito. Salamat po, Panginoon, sa palaging pagsama at
pag-iingat mo. Sabay-sabay po nating awitin ang awiting na ito. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, kami paginitin, kami paginitin nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo, ibuhos. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, kami pag-ingatan nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos. Minsan pa, banal na Espiritu, banal na Espiritu, kami pagalabin, kami pagalabin nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, Panginoon, ibuhos nyo, ibuhos. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, kami pag-initin. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo kalakasan. Banal na Espiritu, kami pag-initin nyo. Banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Banal na Espiritu, pagalabin, kami pagalabin nyo. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, ibuhos nyo, ibuhos nyo. Minsan pa, hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo kalakasan. Hindi sa aming lakas at kakayanan, kundi sa inyo kalakasan. Minsan pa,
Sabay po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Walang ibang katulad niya. Magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa walang katulad. Walang ibang katulad nyo. Walang ibang katulad. O Diyos! Minsan pa, O Diyos! O Diyos! Magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa yan ang gusto ng ating Panginoon. Walang ibang katulad. Ang paniwalaan na siya ay nag-iisa lamang. Katulad nyo, O Diyos. Sabay-sabay tayong mangako sa ating Panginoon na tayo ay magtitiwala sa Kanya. Minsan pa sa malakas nating tinig, magtitiwala. Magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa inyo. Walang ibang katulad nyo. Walang ibang katulad nyo. O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. O Diyos. Sabay-sabay natin umitin. Magtitiwala. Magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa walang katulad. Katulad ko. Walang ibang katulad nyo, O Diyos. Sa malakas na tinig, O Diyos! O Diyos! Minsan pa, O Diyos! O Diyos! Minsan pa, O Diyos! Magtitiwala, magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa inyo. Walang ibang katulad nyo. Walang ibang katulad nyo. Diyos, O Diyos, magtitiwala sa inyo. Magtitiwala sa inyo. Walang ibang katulad nyo. Walang
ibang katulad nyo, O Diyos. O Diyos. O Diyos. O Diyos. O Diyos. Hallelujah. Palakpak po para sa ating Diyos na buhay sa ating mga buhay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin ang dasalin ng Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon at ng ating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa karoroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulot, paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Pinapasalamat ko po kasi po nakatating po kami ng safe sa church at Lord, dinadalaman ko po ang may mga sakit na bato sa abdo at saka po may mga sakit sa puso at saka po yung may mga sakit na rashes at saka po yung mga nagdadialysis. At Lord, dinadalangin ko rin po yung mga nakakonfine sa hospital. Lord, sana po pumaling na po sila. In Jesus' name we pray, amen. Tayo muna po ay makakaupo. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything He produced. Verse 10, then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Sabi po dito, sa lahat po ng ating tinatangkilik, kailangan i-honor po natin ang Panginoon. Isipin natin na ang source po nito ay sa Panginoon, kaya po yung part or 10% ay kailangan na maibalik natin sa ating Panginoon kung saan siyang pinagmula ng lahat ng meron tayo. Bago po tayo manalangin, ay awitin po natin yung pong awit para po sa pagbibigay. Iba ka magbilang, Panginoon. Magbilang Panginoon, bawat ang kulang ay nagiging sapat. Iba ka
sa lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon, alam namin, we acknowledge, Lord, that that you are the source of all of this, O God. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na gamitin mo yung mga anak, Panginoon, sa gawain na ito. At kami, Panginoon, ay makasamba, Panginoon, sa iyo through this ministry, O God. Tunay, Panginoon, na ito yung pinakamataas na pagsamba, Panginoon, na mabibigay namin sa iyo, Diyos. Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming malilikom, give miracle of multiplication, O God, upang gaano man kalaki, Panginoon, ang pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Alam namin na ito ay natutustusan, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, we give you glory and honor. In Jesus' name, this we pray. Amen. Yan, isang magandang umaga po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ba ay pinagpala na ngayong umaga pa lang? Amen. So, makita natin sa pagsamba pa lang, nakita natin kung paano inspired ng Holy Spirit ang ating mga musicians, the song leaders as well. At tunay pong isang kagalakan na kayo po lahat ay narito at higit sa lahat ay isa pong kagalakan na kami nila Pastor Jess, Clark Liebre, at sila at Sarah ay naka-attend ng Fresh Fire last Wednesday to Friday. So talaga naman pong we were empowered by the Holy Spirit para po sa paglilingkod at samba sa Diyos sa tunay na isa pong kagalakan din na makasama po natin na ating mga kapatiran sa iba't ibang churches, higit sa lahat, yung ating mga kapatiran din from Brunei. So, purihin po ang Panginoon sa mga nagdaang fresh fire sa tagumpay na nagaganap sa Amadeo. Okay. So, just last night, ay bukas po ako ng TV, I check the news. So, makita po natin that war has started again in Israel, the US, and Iran. So makita natin na nagkaroon na naman sila ng digmaan at hindi natin alam kung what is going to happen. Pero ang alam po natin, lahat ng bagay na nangyayari ay sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin alam kung why or kung anong mangyayari pa. Pero tayo po na mga Kristiyano na nakakakilala sa ating Panginoon, alam po natin kung paano magtiwala sa lahat ng bagay, anumang mangyari, it is by God's hand. So ang Diyos po ang may hawak na lahat ng bagay. Ang Diyos po ang may panukala sa lahat ng bagay na mangyayari. Ang ating pong magtiwala sa Diyos, manalangin sa Diyos at patuloy na manampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. So ngayon po ay nasa chapter 40 na po tayo ng Exodus, the last chapter and the concluding chapter ng Exodus. So sa susunod po will be, ano na po bukas susunod? Leviticus. Kung hindi yata nagbabasa ng Bible, hindi alam ang pagkakasunod-sunod . So tunay pong nakakagalak po na maka-attend, higit sa lahat na malaman natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Whatever happens sa digmaan, whatever na pangyayari na magaganap, alam po natin na tayo'y magiging handa sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. So, sino po ang patuloy na nagsusubaybay sa ating end time study? Yun lang pa Tuesday. Yung po mga narito, dapat po I think meron naman sa YouTube, masusundan nyo rin po ang itinuturo natin Senior Pastor regarding the end times. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating topic about the glory of the Lord with His presence. Ngayon na po ba? Okay, yun po ang ating, the glory of the Lord with His people pala, ayan. So makita po natin sa Exodus 40 verses 1 to 38. So wag na po natin basahin yung buong chapter na yun kasi halos uulit-ulitin din
yung mga bagay na binasa natin, the previous chapter lang, I think from Exodus 25, patungkol dun sa tabernacle. So makikita po natin na sa Exodus 40 verse 1 to 38 ay nandun na ang Diyos ay pinagawa si Moses ng tabernacle. So bakit ba pinagawa ng Diyos ng tabernacle si Moses? Because God wants to be with His people. Nais ng Diyos na samahan ang kanyang mga tao. At yun din ang nais ni Moses na ang Diyos ay samahan sila sa kanilang paglalakbay. Amen? Nakukuha nyo? So, ang preceding po nito ay, di ba, umakyat si Moses sa bundok ng Sinai upang kunin yung Ten Commandments. Nung kinuha niya yung Ten Commandments, nung pagbaba niya, di ba yung mga Israelita gumawa ng Diyos-Diyos ang guya? Nung gumawa sila ng Diyos-Diyos ang guya, sabi niya kay Moses, Moses, hindi na magiging, iyan ko pa yung mga taong to, gusto na nga niya lipulin. Sabi ni Moses, wag mong gawin yan, O Diyos, repent. At ano na lang sasabihin ng mga taga-Egyptian na kinuha mo ang tao mo upang lipulin. And in Exodus 33 verse 15, ang sabi po rito, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ang sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka namin kasama, huwag mo na kaming paalisin dito. Dito na lang kami sa Sinai. Hindi na kami pupunta. Hindi kami aalis kung hindi ka kasama. Kaya sabi ng Diyos pinagawa si Moses ng tabernacle kung saan God will dwell in the tabernacle na kung saan sa paglalakbay nila, kasama nila ang Diyos. So tayo po mapalad sa panahon ngayon na hindi tayo umaasa sa tabernacle, umaasa tayo sa presence ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, hindi na natin kailangan na meron kang tabernacle na kung saan makikipag-deal ka sa Diyos, kundi individually nakakapag-deal tayo sa Diyos. So, makikita natin na ang pinagawa ng Diyos kay Moses, the tabernacle is parang, nababaklas, nadidismantle, tapos na-assemble. Para sa paglalakbay nila, paglakad nila kasama ang presensya ng Diyos, kung saan sila hihinto, kung saan sila dadali ng Diyos, doon sila hihimpil na kung saan doon ay magaganap na kung anong gagawin nila, at pag muli tumaas yung ulap, maglalakbay sila kasama ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng instruction galing sa Diyos. So sa paglakad po nila, ang sinusunod nila, ang kalooban ng Diyos, ang instruction ng Diyos, upang sa kanilang buhay, sa paglakad nila, kasama nila ang Diyos. Amen? Yun po yung concept po nito, paggawa ng tabernacle, that God may dwell with His people. Makikita po natin na even God always wanted to dwell with His people. Di ba? Ang sabi po sa Isaiah 7:14, and in Matthew 1:23, di ba sabi doon, the prophet Isaiah is, a virgin will conceive and bore a child, and they will name him Emmanuel, meaning, God with us. Kasi ang nais talaga ng Diyos, makakasama natin siya sa ating buhay. Kaya binigay niya ang kanyang anak, and we will call him Emmanuel, that God will be with us. So sa ating pong buhay, sino po ang naka-experience na sa kanyang buhay paglakad niya kasama ang Diyos? Amen. So lahat na tumanggap kay Kristo, lahat na kay Kristo, inanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, God is with you. Yun yung concept ng tabernacle, that Jesus is the tabernacle na kung sa paglakad mo, kasama mo ang Diyos. Amen. So yun po yung pinakamahalaga na kaya nga sabi ni Moses, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis. Dito na lang kami. Kasi ang sabi ng Diyos, papadala na lang ko anghel, ililid kayo para matupad yung pangako ko, ibabalik ko kayo sa promised land. Pero hindi. Ang sabi ni Moses, hindi kami aalis kung hindi ka kasama. Kaya, God instructed Moses to build the tabernacle
that His presence could dwell with His people. Kasi God cannot dwell with the sin. God cannot dwell with the sinful people. God cannot dwell on something that is not sanctified. Kaya tayo, we are being sanctified by Jesus upang the Holy Spirit can dwell with us. Amen? Kaya tayo pinapaging banal ng Santong Espiritu, pinapaging banal ng Diyos upang ang Santong Espiritu ay makadwell sa atin, that the Spirit of God may dwell with us. So kaya yung tabernacle ay talaga namang in-instruct ng Diyos kung paano gagawin. It's made of gold, and after that, it will be anointed para sa ganun maging karapat dapat na manirahan ang presensya ng Diyos. Because God cannot dwell in something that is sinful, that is unclean. Amen? The Exodus speaks of God's freedom, provision, protection, and communion. Pag binasa po natin ang aklat ng Exodus, makikita po natin na nandun yung, ang nais ng Diyos magkaroon ka ng kalayaan. Kalayaan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kung tayong mga Kristiyano, kalayaan, kung anumang bisyo, kalayaan, sa anumang kasalanan, kalayaan, kung anumang mga bagay na aalipin sa atin, that is what God's desire. Kalayaan and freedom and provision na kung saan lumakad ka man sa disyerto, nandun ang provision ng Diyos. Kung sa ngayon, sabi ko nga lagi, kung wala kang kakainin, bukas, we're all here to support because God has blessed us to support each other. Amen? So makikita natin na nandun ang provision ng Diyos. Pero wala naman may isa dito magsasabi, wala akong isasaing bukas eh. Because of that is God's provision. Kung merong walang isasaing, hindi ko ito Sister Nessa, kahit sino sa bawat isa rito, lapitan nyo, magbibigay sa inyo ng pangkain. Because God is good, God always provides. And most especially, there is God's protection. Na kung saan sa lugar ng ilang, napakaraming mga pwedeng mangyari sa kanila, napakaraming panganib na nag-aabang sa kanila, pero ang proteksyon ng Diyos ay laging kasama nila. Even na hinahabol sila ng mga tauhan ni Paraon, ng mga charioteers ni Paraon, nandun ang protection ng Diyos na kung saan hinarang ang mga humahabol ng chariots ni Paraon hanggang sa makatawid sila. Hatiin ng Diyos ang dagat na pula upang makatawid sila in dry ground. At sa pag tumawid ng mga Egyptian, ay sila'y malulunod sa dagat na pula. Makita natin kung paano kung pupunta ka sa disyerto, walang tubig. Pero ang Diyos nagpo-provide ng tubig. Nagpo-provide ng mana. Araw-araw, biruin mo, hindi ka na magtatanim, hindi ka na magbubungkal ng lupa, pero may pagkain ka for 40 years. Ganun ang proteksyon ng Diyos na kung saan kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay, ang paghawak sa kinabukasan mo, hawak ng Diyos. Amen? Kung iisipin mo, kasi karamihan po pagka mga bagong kasal, mga nagtatrabaho, sabi nila, tapos biglang nagkasakit, paano to? Bata-bata pang anak ko, paano siya mag-aaral? Paano siya lalaki? Sino mag-aalaga sa kanya? Pero kung nasa Panginoon ko, alam mo, mawala ka man, higit ang proteksyon, higit ang pag-iingat, higit ang bagay na kayang i-provide ng Diyos kaysa sa kaya mong i-provide. Amen? Higit ang proteksyon at pag-iingat ng Diyos kaysa sa proteksyon at pag-iingat na kaya mong ibigay. Ganon kabuti na nasa piling, nasa presensya ka ng Diyos. Kaya si Moses, ang sabi niya, kung hindi ka namin kasama, hindi na lang kami aalis. Because he experienced the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Ibig sabihin, anumang pagkakataon sa buhay mo, kung malamig ang panahon, bibigyan ka ng warm ng Diyos. Kung mainit ang panahon, bibigyan ka ng lilim ng Diyos. Marami lang tao, hindi nila na-realize, hindi nila nakikita kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? That God always is a good provider. Meron siyang laging providence. Ibig po sabihin, lahat ng tao,
makasalanan, hindi makasalanan, merong providence ang Diyos, merong araw, may ulan. Merong bunga ang mga kahoy. Pero kahit sila hindi, mayroong pananampalataya sa Kanya. Pero pinoprovide ng Diyos, hindi lang nare-realize ng tao that God is good all the time. Amen? Hindi nila na-realize na kung paano meron silang lakas, kung paano gumising sila kinabukasan, dahil pa rin yun sa kabutihan ng Diyos. Amen? So kung titingnan natin, lalo tigit tayo mga Kristiyano, pag lumakad tayo, alam natin, kasama natin ang Diyos dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen? Kaya hindi lang providence ang meron tayo, meron pa tayong special providence. Amen? Na kung saan kung may problema kang kinakaharap, may panganib kang kinakaharap, isang tawag mo sa Diyos, alam mo, kasama mo at tutugon ang Diyos sa buhay mo. Amen? That is something na masasabi natin sa Exodus, ipinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kaholi, kung paano siya magmahal sa kanyang bayan. So that is how we will see na yung communion ng Diyos ay mahalaga para sa bawat isa, lalo higit sa ating mga mananampalataya, na mararanasan natin anumang problema kinakaharap natin. Pagkasama natin ng Diyos, maliit ang bawat problema. Sapagkat higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng tao na mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Amen. Purihin po natin ating Panginoon. So makikita natin na sa Exodus pa lang, from the beginning to the end, nandun ang pagsama ng Diyos, nandun ang presensya ng Diyos, na kung saan malalaman natin na pagkasama mo ang Diyos, nandun ang katagumpayan sa buhay. Kung kaya, in our first part is, ang sabi ni Moses, ng Diyos kay Moses is, you set up the tabernacle. So, para po maunawaan natin, ma-realize kung paano yung tabernacle ay, nag-ano lang po ako ng isang video kung saan ay, short video lang po, about 1 minute and a half, para makita natin kung how the tabernacle signifies Jesus. It looks forward to Jesus. Hey YouTube, if you want to learn Yun po yung ating picture ng tabernacle. So makikita po natin kung paano ginawa yung tabernacle. All of it speaks of Jesus. The burnt offering is Jesus. Siya yung tupang handog. Siya yung burnt offering na kung saan ay magiging alay para sa kabayaran ng kasalanan. Siya yung dugo na ilalagay doon sa doon sa Ark of the Covenant, kung saan yung dugo niya ang magiging kabayaran ng kasalanan. He is the menorah or the light that shines inside the tabernacle, na kung saan makikita natin sa menorah, meron itong 7 lights na kung saan si Jesus din na nagsabi, I am the light of the world. Doon sa katabi nun, the shewbread na table, siya din yung, He is the bread of life. Everything you see in it
in the tabernacle speaks of Jesus. What will Jesus do for His people? Para sa lahat ng tao na kung sino man manampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, una po makikita natin, the desire to have the presence of God. Kaya po ang mga tao, the Israelites, ay nais nila na makasama ang presensya ng Diyos. Kung titingnan po natin yung tabernacle, it was made in 9 months. Sa loob ng 9 na buwan, ginawa yung tabernacle. So makikita natin that everybody works. Hindi po magagawa yung intricate na tabernacle kung hindi lahat ay nagtrabaho o nag-contribute o nagbigay ng effort para sa pag-construct nila ng tabernacle kung saan ang Diyos ay mananahan, na kung saan sa pananahan ng Diyos, makakasama nila ang Diyos sa kanilang pamumuhay. So, nag-contribute siguro ng materials, ng effort, ng talent. Maalala natin, di po ba, nagbigay sila ng mga ginto, pilak, tanso, linen, acacia wood, blue, purple, and scarlet linen, scarlet yarn. So, makita natin na kung paano, in the previous preaching natin na kung saan napakahirap gawin yung mga sinulid. Napakarami mong gagawin para magkulay purple, para magkulay blue, kung paano magkukulay scarlet. Ito, gumagamit sila ng napakaraming mga suso, mga kung saan sa mga gamit pa. So makikita natin, hindi madaling gumawa ng tabernacle. It takes everyone's effort to build the tabernacle. So kung makikita natin na sa ating pong buhay, hindi din ganoon kadali na maging Kristiyano. Talagang you will make an effort to be a Christian. Kung naging Kristiyano ka ngayon, hindi ibig sabihin na balikan sa dating buhay dahil tinanggap mo lang si Jesus pero hindi mo naman ipinamuhay ang pagiging Kristiyano mo. It involves effort. It involves yung character. It involves your love toward God. It involves your passion to serve God. Siya, ginawa nila ang tabernacle and the tabernacle has been made. So, it is the desire of the people to have the presence of God. Sapagkat nais din nila na makasama nila sa kanilang buhay ang presensya ng Diyos. Pangalawa, it is God's desire to be with His people. Kung nais ng tao, higit na nais ng Diyos na makasama niya ang kanyang mga tao o ang kanyang bayan o ang sino mang o tayo mga Kristiyano, higit na nais ng Diyos na makasama niya tayo kesa sa tayo mag-desire na makasama siya because it is God who shows His love first toward us. Ang Diyos ang unang nagpakita ng kanyang pag-ibig para sa atin upang maging makasama natin ang Diyos. In John 1:14, ang sabi po rito, the Word became flesh and is made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So makita natin na si Jesus ay nagkatawang tao to dwell among us para makasama tayo. We have seen His glory. Nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng katotohanan. So that is so amazing. So the tabernacle and its contents points to Jesus. So lahat ng bagay na nasa tabernacle ay nagpapatungkol kay Jesus at lahat ng ito ay kumakatawan kung paano ililigtas ng Diyos ang tao, na kung paano ang Diyos ay makakasama natin, makakapiling natin sa ating paglakad, sa ating buhay Kristiyano. Ang pangatlo po is the desire. Do you desire the glory of the Lord to shine on you? Nais mo ba na ang kaluwalhatian ng Diyos ang mag-shine sa inyo? Parang yung shikay na glory ng Diyos ay mag-shine sa inyo. Amen? Ayan. Lakas niyo po. Ayan. So nais ng Diyos na yung shikay na glory niya ay mag-shine sa inyo. Sabi nga sa Matthew, let your light so shine before men
that they may see your good work and glorify the Father which is in heaven. Yun ang nais ng Diyos, na tayo'y magliwanag. I-reflect natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi yung magiging masungit tayo, magiging maarte tayo, magiging madamot tayo, sapagkat ang Diyos ay mabuti, hindi siya madamot. Mapagbigay ang Diyos, binigay nga yung kanyang one and only Son. Mapagmahal ang Diyos dahil minahal tayo ng lubos, kahit tayo makasalanan, minahal tayo ng Diyos, hindi dahil mabait tayo, makasalanan nga tayo, pero minahal tayo ng Diyos. Kaya sabi sa Isaiah 60 verse 1 and 2 to 3, Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord rises upon you. See, darkness covered the earth, thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. So, sinasabi po dito, tayo mag-shine, mag-reflect tayo ng glory ng Diyos. Alam niyo po, parang tayong buwan. Ang buwan wala siya sariling liwanag. Amen? Pagka titignan natin buwan, parang malamlam yung liwanag niya. Hindi ka mukha ng araw. Ang araw, ang liwanag ay punong-puno ng, meron siyang hydrogen, meron siyang fusion na kung saan nagliliyab siya. But the moon reflect the light of the sun. Yung buwan po ay nire-reflect niya yung liwanag ng araw. Para sa ganun, kahit sa gabi, magbigay siya ng liwanag sa kadiliman dahil gabi. Pero pag new moon, hindi siya nasisikatan ng araw, walang ilaw ang buwan. So, kung titingnan po natin, para din tayong ganon. Si Jesus ang tunay na liwanag, pero yung liwanag ni Jesus ay dapat inire-reflect natin. Kung sa gayon ay pinakikita natin na si Jesus yung liwanag upang ang buhay mong madilim ay magliwanag, lumapit ka kay Jesus. Amen? So sa buhay natin, dapat inire-reflect natin, ipinakikita natin ang Diyos. Ang siyang tunay na liwanag na kung makikita nyo ang liwanag ng Diyos, magkakaroon ng liwanag ang buhay nyo. That's the concept in the Matthew na sinabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Amen. Upang maparangalan, hindi tayo, kundi ang Diyos na nasa langit. Kung magiging pagpapala man tayo, kung meron man tayong isinishare sa mga tao upang makita nilang mabuti ang Diyos, sa Diyos din ang galing kung ano man meron tayo. Kung ano man meron tayo na pwedeng ibahagi, it is only Jesus. It is only the salvation that comes from God. It is the love of God that surpasseth all understanding. Ang pag-ibig ng Diyos na di mo malilirit, na bagamat tayo makasalanan, inibig niya tayo. That is what we have shown to men. Yun ang nais ng Diyos. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ang kalwalatian ng Diyos, the Shekinah glory of God is shining upon you. Amen? Kaya kung nasaan man tayong lugar, nasa tindahan, nasa trabaho, nasa opisina, nasa eskwelahan, saan man pong ginagampanan natin, ang kalwalatian ng Diyos dapat nakikita sa atin. Hindi yung, ang nakikita sa atin ay yung hindi magandang pag-uugali. Sapagkat nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas na ating mga buhay, binago niya ang ating buhay, ginawa niyang maayos ang ating buhay. Hindi lamang po yun, pinagpala niya ang ating buhay upang sa ganon tayo'y maging pagpapala din. Kung paano si Abraham ay sinabi ng Diyos, I will bless you that you will be a blessing. Hindi tayo pinagpala ni Lord para tayo mamunini o magkaroon ng napakaraming mga bagay sa buhay. Tayo pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala din. Higit sa lahat sa pagiging pagpapala natin sa ibang tao, makikita nila ang liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Letter B po, to anoint the tabernacle and all therein.
in Exodus 40 verses 9 to 15, ang sabi po rito, take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will be holy. Then anoint the altar of burnt offering and all its utensils, consecrating the altar, and it will be most holy. Anoint the basin and its stand and consecrate them. Bring Aaron and his sons in the entrance to the tent of meeting and wash them with water. Then dress Aaron with his sacred garments. Anoint him and consecrate him, so he may serve me as priest. Bring his sons and dress them in tunics. And verse 15, anoint them just as you anointed their fathers, so they may serve me as priests. Their anointing will be a priesthood that will continue throughout their generations. So makita natin, ang nais ng Diyos ay ito anoint everything. In the altar, even in the burnt offering, in the lahat po ng bagay na naroon sa tabernacle, and even in the compound of the tent of meeting, nais ng Diyos i-anoint or to consecrate. So, to consecrate means to set apart. Ibig sabihin, it is used for that purpose that talaga it will be holy. Ibig sabihin, kung may timba ka, hindi titimbain mo yung pang-araw-araw, tapos, dadalhin ko na sa templo to, walang timba doon sa templo. Or ibig sabihin po, ganito, tayo being the vessel of God, Lord, Monday to Friday, gagawin ko yung trabaho ko, meron kaming beer house, yun ang beer house ko, pagkalinggo, isasara ko yung beer house, ako naman yung magse-serve sa iyo. Hindi po ang nais ng Diyos, you consecrate yourself to the service of God, hindi yung sa 6 days, baka munda ka, on the 7th day, maka-Diyos ka. Amen. Yun po ang nais ng Diyos. Ibig sabihin, ang consecrate is talagang nakadedicate ka kay Lord na kung meron mang pagkakamali, pagkakasala, na pwedeng dumaan sa'yo, you will refrain from doing it. Magkasala ka man, dumingi ka ng tawad sa Diyos sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay napakalawak. Ngunit ang nais ng Diyos, you will always be consecrated. You will be worthy. Ang nais ng Diyos, lahat tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos because God cannot dwell with us unless we were clean. Nakadwell sa atin ang banal na Espiritu, nakadwell sa atin ang presensya ng Diyos dahil nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas na ating mga buhay, nilinis tayo ng Diyos sa pamagitan ng kabayaran ni Jesus ng kanyang dugo sa ating mga kasalanan. That God can dwell with us because we were been sanctified by Jesus, we were been cleansed by Jesus, that God will be able to dwell with His people. Amen? Makakadwell ang Diyos sa atin, hindi dahil mabait tayo. Makakadwell ang Diyos sa atin sapagkat nilinis tayo ni Kristo at si Kristo ang naghahari sa atin. Nung tinanggap natin si Kristo, anak na tayo ng Diyos through adoption by Jesus Christ na kung saan tayo makalalapit sa Diyos, we can say, Abba, Father, because we have been with Jesus, because we have come to the tabernacle which represents Jesus. Amen? Amen. So we've been set apart. So kung dati ikaw ay addict, hindi ka na dapat maging addict kasi hindi ka na alipin ng kasalanan. Alipin na ni Kristo. Ibig sabihin, tayo tagasunod na Kristo. Nilinis na tayo. The past has come, the new has come. The past is gone, the new has come. Yun po yung pagko-consecrate kung saan niya yung templo o yung tabernacle, hindi po to holy. Because kung saan din naman ang galing to, yung mga thread, yung mga ginto, yung mga pilak, para maging holy to, they have to consecrate it. Kailangan i-dedicate nila sa Diyos. Kailangan ito be used for that purpose. Kailangan ito magamit para sa kalwalhatian ng Diyos, para magamit upang ang purpose ng Diyos ay maranasan, makita ng mga tao that His presence dwell with His people. Amen? Napakaganda po na sa buhay mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Alam mo kung ano mang kakaharapin mo sa iyong buhay, kasama mo ang Diyos because you have been sanctified by Jesus. You have been cleansed by Jesus. That Christ is with you in everything that you will do.
So, ang sabi po sa Psalms 5 verse 4, God cannot dwell in sin. Sapagkat sabi po, for you are not a God who is pleased with wickedness with you. Evil people are not even welcome. Sapagkat hindi nais ng Diyos na kayo maging makasalanan. Nais ng Diyos ay maging malinis tayo with you. Evil people are not welcome. Hindi nalulugod ang Diyos sa wickedness. Hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Because God abhors sin. Hindi nais ng Diyos na mamuhay tayo sa kasalanan. Nais ng Diyos mamuhay tayo sa katuwiran. Eh, hindi naman natin kayang gawin yon. We can only do that if we have Christ in our lives. Because it is Christ who sanctifies our lives. Sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesus, doon tamang tayo nagkakaroon ng tunay na sanctification na nagiging set apart tayo para sa Diyos. Ibig sabihin, nagiging marapat tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Amen? So, God's holiness and separation from impurity. God is so holy. Hindi pwede sa Kanya na lumapit kahit, Lord, sa buong buhay ko, isa lang nagawa kong kasalanan, nagsinungaling. Hindi po, hindi ka pa rin karapat dapat dahil nagsinungaling ka. Pero hindi naman, yun lang ang kasalanan ng tao. Even the sins that we inherit from our parents, sa ating mga ninuno, kasama natin. Na talagang ang tao ay short of the glory of God. That we need Jesus in our lives. Because of the depravity of man. Sapagkat ang tao ay likas ng makasalanan. Ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who cannot understand it? Ang puso po ng tao ay deceitful. Madaya. Lahat po ng tao ganun. Nature ng tao ang magiging deceitful, madaya. Sa traffic na nga lang eh. Even I, madaya. Minsan, yellow na. Tuloy pa rin. May hinahablo ko, sayang. Pero dapat mag-stop na ako. May tinatanong ang mga traffic sponsor, isa nag-beat ng yellow light. Sabi po niya, bakit mo binit yung yellow light? Eh sabi nung yellow light, bilisan mo eh. Hindi ibig sabihin, hinto ako. Kasi ang alam ko, yung pula hinto. Yung dilaw, bilisan mo at magpupula na. Hindi po ganoon. Ang nice ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Ang nice ng Diyos, hindi tayo deceitful. Pero lahat, nature natin. Pero dahil kay Jesus, who always sanctifies us, pinapalging banal tayo ng Diyos. Amen? We're not perfect. Hindi tayo mga perfectong nilalang. Hindi tayo perfect even when we accept Jesus Christ. But going to perfection, unti-unti binabago natin ang ating mga buhay. Amen? Yes. Kaya ngayon, susunod, hindi na yellow light. Kasi dati nung red light yung binibit ko, ngayon yellow na lang. Susunod, hindi na. Ibig mo sabihin, unti-unti binabago mo yung buhay. For the glory of God, kasi sasabihin, kaya hindi ko naglalagay sticker sa likod eh, uy, Kristiyano pa naman. Lahat ng traffic violation ginagawa. So dapat po nandun yung pagsunod. Amen. The man is deceitful. Ang tayo po yung likas na makasalanan. Pero dahil sa Diyos na nagbabago ng ating mga buhay, unti-unti, we're going to perfection. Amen. Pero hindi dahil nagkakasala tayo, kundi dahil minahal tayo ng Diyos, kaya tayo naging marapat sa Diyos, kung kaya't masasabi natin, we were all going to heaven because our sins have been cleansed by Jesus Christ. Pero kung mamumuhay tayo sa law, which no one can fulfill the law except Jesus, hindi tayo makapapasa sa pamantayan ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa Romans 3 verse 10, as it is written, there is no one righteous, not even one. And in verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Tayo po'y na-justify lang dahil sa biyaya, the grace,
which is Jesus, full of grace and truth, through the redemption that came by Jesus Christ. Na-justify tayo na maging matuwid dahil sa ginawa ni Jesus. Kung haharaman tayo sa court ng Diyos, ang sasabihin ni Jesus, binayaran ko na yung kasalanan niya. Paid in full at Calvary. So tayo naging marapat sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Ang gagawin lang natin is tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior in our lives and live a life that is worthy of Jesus. Worthy tayo na maging anak ng Diyos. Hindi license na anak ka ng Diyos, lahat na lang ng bagay gusto mo sa iyo. And in letter D, ang sabi po, the glory of the Lord filled the tabernacle. Ang kalwalatian ng Diyos ay pinuno ang tabernacle. In Exodus 40, verses 34 and 35, ang sabi po rito, then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. So even si Moses, hindi na niya kayang pumunta sa loob ng tabernacle sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nandoon. Hindi niya alam kung paano siya papasok sapagkat punong-puno ng ulap. Ngayon niya pag lang minsan marami nababangga dahil hindi nakikita yung kasalubong. Pero dito, dinademonstrate na ang Diyos ay nalugod at He dwelt His presence by the cloud in the tabernacle. Na kung saan even Moses could not see the gate. Hindi niya alam kung saan papasok. Paano ako papasok sa tabernacle? Nandun ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig po sabihin, kung nandun ang kaluwalhatian ng Diyos, nandun na kung saan malalaman mo na wala ka man direksyon sa buhay mo, ang Diyos pa rin. Ang siya may hawak ng lahat ng mga bagay. Una po, they walk in the presence of God. Pagkasama mo po ang Diyos, pag ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, they walk in the presence of God. Lumakad sila kasama ang presensya ng Diyos. They move when the cloud rises, they rest when it is not. In verse 36 to 38, ang sabi po rito, in all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it is lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during all their travels. So makita po natin sa kanilang buhay, pag ang Diyos na ang siyang nangunguna. So sa buhay po ba natin, ang Diyos ang siyang nagbibigay direksyon sa atin sa paglakad natin? Wow! Amazing! So ganun po. Yung pong cloud of day at cloud fire by night, di po ba ito din yung cloud na umaano sa kanila, the pillar of cloud and the pillar of fire. But just the same, meron pa pong pillar of cloud, a cloud na nakatuon doon sa tabernacle at sa gabi merong apoy na nakalukob doon sa tabernacle. So ibig sabihin po sa paglakad nila, pag hindi umayat yung ulap, hindi sila aalis. Ibig sabihin nila, ang kalooban ng Diyos, hindi kami umalis. Ang kalooban ng Lord, mag-stay kami. Pag ito'y lumakad na, aalis na tayo. At kailangan na natin i-unpack yung temple. Alam niyo po yung temple, yung tabernacle. Yung tabernacle po ay unti-unti lang, parang jigsaw puzzle. Na kung saan yung matatanggal mong isa-isa, nakatali lang naman sa peg yung mga tawag dito, yung mga tela, yung mga linen, yung mga leather, yung mga poste na di-disassemble, may mga sakit na susuotan, yung mga dingding na tatanggal. Kaya yung trabaho ng mga Levites, tinatanggal nila to at binubuhat nila kung saan pupunta yung cloud, susundan nila. Ibig po sabihin sa buhay nila, alam nila pagkasama nila ang Diyos, pag sumunod sila sa kalooban ng Diyos, pag ginawa nila ang direksyon ng Diyos,
mangyayari ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Merong protection, may provision, merong pag-iingat ang Diyos. Amen? So sa ating buong buhay Kristiyano, ganun din. Dapat alam natin kung ano yung magbibigay protection, magbibigay ng guidance, magbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. Ang pangalawa po, para maunawaan natin kung paano nagbibigay pa ng direksyon, nagbibigay ng desisyon, ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po, in Exodus 28 verse 30, ang sabi po rito, also put the Urim and the Tumim in the breastpiece, so they may be over Aaron's heart. Whenever he enters the presence of the Lord, thus Aaron will always bear the means of making decisions for the Israelites over his heart before the Lord. Ang Urim and Tumim po ay dalawang bato. Halos equal po siya. Ayun po yung picture niya. Actually, dapat yung shape niya parehas. At yun yung, alala niyo yung preaching ni Pastor, yun yung ano ng priest, yun yung kanilang breastplate, yung kanilang ipod. May bulsa po dyan, doon ilalagay yung Urim and Tumim. So, pag inilagay po yung Urim and Tumim, ito po yung nagsisignify, kukuha ka, hindi ko lang po alam kung alin dyan yung yes or no. Magtatanong ka, Lord, luluso ba kami? During the time of David, gano'n yan, ha? Kubunutin doon sa ipod yung stone kung ano yung makabuta. Yes, lulusob tayo. Sigurado ka? Balik mo. Kunin mo ulit. Yes, lulusob tayo. So alam nila na pag yun yung yun yung kalooban ng Diyos. The Urim and Tumim, yun po yung purpose niya. So makikita natin na even during that time of Moses and Aaron, they asked God and they used that Urim and Tumim to know the will of God. Yun yung nagbibigay ng kaalaman kung kalooban ba ito ng Diyos. Papatayo ba kami ng palasyo? O kukuha, Tumim, hindi ko alam kung yes or no. No. Hindi tayo magpapatayo, hindi kalooban ni Lord yan. So in 1 Samuel 23 verse 9, ang sabi po rito, when David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, bring the ipod. During that time kasi tumakas si David at si Abiathar itinakas, pati yung ipod. Kaya nung, yung mga nagbabasa dyan ng, nabasa nyo na check yan, yung 90 days, hindi nyo pa nabasa. Minto kayo sa pagbasa. So doon po makikita nyo, yung ipod, hindi ko alam kung si Absalom o si and the Urim and Tumim, yes or no? Pero ngayon, iisa lang yon. So isa lang ang pwede, hindi pwedeng gamitin ni Saul. Si David lang ang pwedeng gumamit kasi siya nakakuha. Dinala ni Abiathar, itinakas niya, tumakas siya kasi pinagpapatay ni Saul yung mga priest doon sa lugar ng Nob. So, sa panahon po ngayon, the Holy Spirit dwells in each and every one of us. Amen? Ang banal na Espiritu ay nagdo-dwell sa bawat isa sa atin. And it is the Holy Spirit that convicts us of what we will do. Amen? Ang Diyos ang humihipo sa puso natin kung sometimes talaga hinihipo ng Lord. Isinusurrender natin lahat kasi alam mo ang Diyos ang nangungusap sa puso mo para ibigay sa Diyos, para desisyonan yung mga tama sa buhay natin. Amen? Kung nakikiapid ka, Lord, ano ba kalooban mo? May Bible na nga eh. Alam mo kung ano yung kalooban ng Lord kasi nung panahon na yun, wala silang Bible. So kung may Bible, alam mo ang kalooban ng Diyos, higit sa lahat, meron kang Santong Espiritu na nagkukonvict sa iyo. Sabi ng Bible, huwag kang makiapid. Sabi ng Bible, huwag kang magnakaw. Kahit ibig mo sabihin na hindi ka naman literal na nagnanakaw, nangungumisyon ka lang naman sa bawat proyekto ng gobyerno, pag nanakaw pa rin yun. It is the Holy Spirit that convicts you. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ipamibigay ko din naman sa mahihirap yung ninakaw ko.
Hindi po ganun ang panuntunan sapagkat the Holy Spirit will convict you. Pero during that time, it was just the Urim and Tumim. Yes or no lang ang pagpipilian nila. Amen? Pero sa panahon ngayon, we have the Holy Spirit with us, the tabernacle with us, the Urim and the Tumim of God is with us, upang sa ganon, sa Holy Spirit ay mag-convict us of sin, to convict us of what we will do, to convict us of what is best for our lives and what will glorify God in our lives. Amen? That's the function of the Urim and Tumim. Akala po natin, parang bato lang yan, lalagay sa breastplate. Hindi po. That's the way that God will answer the question. Pero noon, iisa ito. Pero ngayon, nasa bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu na nagkukonvict sa atin, na nagbibigay sa atin ng wise decision. We have the Bible to read upang malaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Di ba mas maganda yun? Kesa sa tabernacle, na kung saan pupunta ka pa doon para ipag-pray ng mga Levites. Kasi hindi ka rin pwedeng pumasok doon. Levites lang ang pwede. Pero ngayon, now, the temple curtain is rent. You can come before God. You can pray to God. You can ask God for all the favor you want of the all suffering na pinagdadaanan mo. You can talk to God. Kung ano man, bubuhatin pa yung tabernacle. Kasama mo na sa buhay mo ang Diyos. Amen? Palakpakan muna natin si Lord sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga anak niya. So in John 16 verses 8 to 11, ang sabi po rito, when He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and enlighten righteousness and judgment about sin. Because people do not believe in me about righteousness because I am going to the Father where you can see me no more. About judgment because the prince of this world stands condemned. Verse 11. Yun na pala. Dito na. So makita natin na si Jesus ay proves that we are wrong about it. But Jesus also sent the Holy Spirit before us so that we could experience the presence of God in our lives. Ang sabi po sa ating conclusion in 1 Corinthians 3, verse 16 to 17, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy the person that God's temple is sacred and together you are that temple. So, ida mo ba na ikaw ang templo ng banal na Espiritu, that God's Spirit dwells in you? Na kung saan po ang templong ito, God will destroy that person for God's temple is sacred and together are the temple. And upang hindi mag-glorify ang Lord, so why continue to smoke? Ang nais ng Diyos maging maayos, maging holy yung templo niya upang sa ganon, because God's glory, God's Spirit dwells in you. So ganun din po sa mga buhay natin, the Spirit of God dwells in each and every one of us. In any question, in any problem, in every walk in life, kasama natin ang Diyos. No? So kung tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, we are the tabernacle of God. Tayo yung tabernacle ng Diyos. Noon, sinisimbolize na kung paano magkakaroon ng presensya ang Diyos sa gitna ng kanyang mga tao. Pero ngayon, sa bawat mananampalataya na tumanggap kay Kristo, mararanasan mo ang presensya ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang patnubay ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa iyong mga buhay. And even your questions will be answered by the Holy Spirit, by His conviction, and by the Word of God that makes what is God's will. So kung makikita po natin from
From Egypt, they go to the promised land. Pero tayo pong mga mananampalataya, from the true destruction of hell, we have been transferred to our promised land, which is in heaven. Ang pangako ng Diyos, I will make a place for you. Amen? So, sa pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos, the provision of God, the protection of God, victory over sin, ay mararanasan natin buhat ng tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, and with that, the presence of God dwells with us with the presence of the Holy Spirit, which is the third person of God. Amen. The Holy Spirit of God, and it signifies that God dwells in each and every one of us. That's the book of Exodus that shows that God loves His people and want to dwell with His people. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po sandaling manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama, tunay nga po ang pag-ibig mo ay dakila. That even in the Old Testament, Lord, ipinakita mo, O Diyos, that you can make a tabernacle, that you can dwell with your people. But when nang maganap po ang katuparan ng iyong pangako, Panginoon, ang pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, naranasan namin, O Diyos, ang tunay na tabernacle mo, na kami na mga nilikha mo, mga anak mo, O Diyos, na kung saan, bagamat kami marumi, sinanctify mo kami, pinapaging banal mo kami sa pamamagitan ni Jesus. At dalangin namin patuloy sa aming mga buhay, lumakad kami ayon sa kalooban mo, ayon sa conviction ng iyong banal na Espiritu, upang sa gayon, O Diyos, ikaw ang malulugod, ikaw ang malulalhati, ikaw ang madadakila sa aming mga buhay. At sa aming mga buhay, Panginoon, patuloy na kami maging liwanag mo, O Diyos, upang makita ng mga tao ang iyong kabutihan, ang iyong kaligtasan, ang iyong dakilang pagpapala, ang biyayang kasunod, O Diyos, ng bawat sumusunod sa iyo, at ang liwanag sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw lamang ang mapapupurihan at madadakila, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming pagtitiwala at pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen.